Kaugnay sa eleksyon 2013, makakapanayam natin ngayong umaga si James Jimenez, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Good morning sa iyo, James. Alright. Yung kakalabas lang nung balita namin tungkol sa mga medal na mayroong pangalan ng congressman. Paano yung kampanya ninyo laban sa mga palito, kung manatawag? Oo naman. Labag ba ito sa batas? At this point, hindi. No? Okay. Kasi sa March 29 pa magsisimula yung kanilang campaign period. So basically, kumbaga sinisiksik nila lahat ng pwede nilang gawin ngayon bago pa pumasok yung campaign period. Because after the campaign period, then we're gonna look at the cost of all of that. No? And also, titignan natin yung lalo na yung mga TARP na pinakita, yung anlalaki at kung saan-saan, all of those will no longer be legal. No? So kung hindi siya labag sa batas ngayon, bakit nyo tinututulan? Kasi alam naman nating mali siya eh. No? Alam nating... Kahit hindi siya illegal? Kahit hindi siya illegal, alam nating mali siya. No? Nakikita natin na na-unbalance yung playing field. Lamang na lamang yung may resources, lamang na lamang yung mga incumbent. Samantalang yung mga ibang magagaling naman, pero walang ganong klaseng resources, hindi sila makapag-compete. So hindi na patas ang laro. Kaya alam natin na mali yung ganon. Plus, alam din natin na nung lumang forma ng batas, bago siya na-amyendahan, bago siya na-interpret ng Korte Suprema, malinaw na malinaw kung ano yung premature campaigning. Ngayon, nakikita pa rin natin premature campaigning siya, pero wala tayong magawa. So anong ginagawa ng COMELEC kaugnay nito? Kinakausap niyo ba yung kandidato? Well, patuloy kami nagpapaalala na kailangan nila na magpakita ng konting delikadesa, but at the end of the day, wala kami magagawa hanggat hindi nagsisimula yung campaign period. So, ang talagang tinitingnan namin ngayon ay ina-identify namin kung saan yung mga maraming potential violations. Kasi pagpasok ng 29 at mayroon pa rin nandyan ng mga materials, violation na yun eh. No? So we expect to be able to send notices the way we've been doing for national candidates to local. Pero kailangan ngayon pa lang, maagang alam na namin kung saan. Sa bagay, yung mga graduation naman, mangyayari ng Abril yung iba dyan eh. Yes. So baka may mga medal na naman na may pangalan ng... May matitignan pa rin tayo, no? Again, yung medal naman, ang concern natin dyan ay kung papasok ba yan sa konsepto ng donasyon na bawal namang gawin after March 29, no? So we have to look at that very carefully. At ano yung parusa kapag sa paglabag? Well, election offense yan. Yeah. So ang kaparusahan dyan ay disqualification from holding office, not to mention possible jail time, 6 years. Sige. Yeah, well, paano naman yung argumento na this is a way of leveling the playing field? Kasi kung halimbawa, kakalaban ka sa isang incumbent na kilala na, may pangalan na, nandiyan na yung pangalan niya sa lahat ng mga infrastructure at ikaw ay baguhan, gusto mong i-challenge nga, what other way can you have para makilala ka naman? Well, two wrongs don't make a right. No? So kung mali yung ginagawa nila, tapos tatapatan mo rin ng maling ginagawa, walang panalo dyan. Pareho kayo nagkamali. Maganda sana kung gumamit sila ng iba't ibang paraan para lumitaw sila sa public awareness. Halimbawa, sa mga probinsya, merong mga ibang kandidato dyan na naglalakad-lakad sila sa community, suot-suot nila yung poster ng kanilang kandidato. You know, that's a way of generating awareness and generating attention from the public nang hindi ka lumalabag sa mga batas. Kasi anong pagkakaiba mo doon sa lumalabag sa batas kung ikaw rin gagawa ng ganoon? Wala rin. Okay, let's talk about airtime naman. Nilimitahan ninyo yung airtime to 120 minutes sa television. You think this is enough? We think it's enough, no? We think that conversely, yung 120 minutes per station is too much. Masyadong lalaki yung dihado nung mga hindi kayang mag-compete sa ganong klaseng level. At least kung 120, bagaman meron pa ring difference between those who have resources and those who don't, at least yung dehado nung walang resources, mas maliit kapag limitado yung pwedeng bilhin nung may pera. Okay, merong mga petisyon. Meron, totoo. Against this. Yes. Unang-una, ang hirap daw i-monitor, lalo na kung ilan na yung tumatakbong commercial doon sa isang estasyon kumpara dito. Anong reaction dito? Well, nasa Supreme Court na yon at nailatag na namin yung aming posisyon. So sa tingin ko, kailangan lang hintayin natin matapos yung proseso.
ang mahalaga dito na ilabas yung saloobin ng mga grupong kumakalaban at sumusuporta din sa measure na yun. Sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, mas mapapamahal ang mga kandidato sa pag-imprenta ng mga flyers, yung mga ganyan, kaysa sa magpalabas ng political ad. Possibly, pero you have to understand, kahit yung kanilang campaign spokesmen before were saying na we welcome this because this will make it cheaper for us. This will make the campaigns cheaper for us. Walang pressure na gumastos ng malalaking amounts para sa TV ads. So, again, of course, everyone is coming from a different angle. Mas maganda nga na lahat ng merong thoughts dito, sumali na para kapag nagdesisyon na ang korte, tahimik na lahat. And when you say TV ads, yung advertisement lang nila, hindi kasama dito yung exposure nila, meaning pag in-interview sila or lumabas sila sa yung mga guesting variety shows or guesting whatever. nga sa mga TV shows. Yeah. May pronouncement recently na bibilangin nyo na yung minuto doon. Actually, hindi naman prohibited ang paglabas sa variety shows. No? Nagkaroon ng konting misinterpretation doon. But it's not prohibited. It's just that kapag lumabas ka doon at nangangampanya ka, kasama yon sa advertising minutes na ituturing natin. Bakit? Kasi hindi naman libre siguro yon, di ba? May cost yan. May cost ang bawat segundo sa isang variety show. Whether or not the candidate actually pays for it, may cost yon. So, ang sinusuri kasi natin yung binayaran ng kandidato at yung dinonate sa kandidato. So kung yung kandidato walang binayaran, maaring pumasok yun sa donation. So bibilangin pa rin natin yun. Pati yung guestings in news programs? Pag news programs, hindi. Pag connected siya with the news. Halimbawa, kanina umaga, pinag-uusapan balita tungkol sa time limit. So hindi siguro pwedeng ma-count 'yon against the senator's time. Kasi newsworthy yon. Pinag-uusapan niya tunay na balita. But at the same time, nakinabang siya dun sa exposure. Well, yan talaga ang laro dyan. I mean, if you are on the news, you have to be talked to. Alright. On another matter, may minomonitor raw kayong mga areas of concern, mga itinuturing na hotspots? Merong mga areas of concern na na-identify ang PNP. And as we come closer to the elections, kailangan natin bantayan yon. Pero for purposes of the COMELEC, ang tinitingnan natin dito, kung meron bang potensyal na lumalayo yung gulo so or ito yung mga danger. Ito yung mga hotspots na sinasabi ninyo? Oo, yun. Bakit areas of concern, hindi na hotspots? Ano Kasi yan? Parang euphemism ba yun? Nakakatakot pakinggan yung hotspot? Nakakasira dun sa image ng probinsya. At anong basihan kung bakit areas of concern ang mga ito? Nagiging areas of concern yan kasi unang-una merong history of violence, merong history of political violence, merong history of political rivalries. So, yan yung nagiging basihan natin to call it an area of concern. Kapag merong mga sirkumstansya na nagtuturo sa isang escalation or biglang pagtaas ng level of violence, pwedeng i-upgrade yan to areas of immediate concern. Yun siguro yung mas malapit na katumbas nung dating tinatawag nating hotspot. Kasi at that point, it gets really hot. So kapag nakalagay ka yung probinsya mo sa areas of concern, meaning mas maraming ide-deploy na mga... Posibleng mas maraming i-deploy na police, posibleng yung COMELEC mismo at some later date, mas magiging aktibo sa pagpapatakbo ng lugar na yon. Hindi kaya, yun nga, balikan natin yung labeling, Hindi kaya unfair naman sa ibang probinsya dahil halimbawa, nandito yung Batangas. Maraming lugar sa Batangas na tahimik naman. Maaring nadeklara ng hotspot yan or area of concern dahil may iilang bayan dyan na may history ng election violence. Pero maraming lugar dyan na mas tahimik pa kaysa sa Maynila o kaysa sa mga probinsya na wala dito sa listahan na to. Hindi kaya mas accurate pa nga kung yung bayan mismo, yung ilalagay na area of concern, imbis na yung buong probinsya na nalilabel nga na hotspot. Right. As we get closer to the elections, ilalabas na yan ng PNP yung mga specific towns kung saan nagkakaproblema. But for now, ang touring din naman kasi nila dyan is a place that they look at with more interest, and perhaps a few movement of people para lang masecure yung lugar. Pero tama kayo, when it's that broad, may possibility na ma-disadvantage yung... there are some very big provinces here. Pangasinan. Pampanga. Ang laki niyan. Nueva Ecija. May pupuntahan ka dyan. You feel like it's the most safest place in the world. Right. Pero at the same time, nasa listahan. Area of concern. I understand what you're saying. We'll probably take that particular concern up with the PNP kasi sila po ang naglalabas nitong listahan na ito. And they give it to us.
bilang guide sa amin, and then we cross-check it with our local. Pag yung local natin nagsabing, oo, di tanggap natin yung Kinukonsulta ganong ba klase. ito dun sa mismong probinsya? Yung sa probinsya kasi merong close coordination ng PNP at COMELEC officer kasi deputies namin sila. You're a social media and web-savvy person, ano, and many citizens are today. No? So, anong masasuggest nyo sa mga ordinaryong mamamayan para makatulong dun sa itong work of vigilance na ginagawa ng COMELEC at ng media? No? Anong dapat nilang bantayan at this point sa campaign? At this point in the campaign, they should be looking at yung mga paglalagay ng mga posters ng local candidates. Parami ng paramihan. Pero kailangan namin ng tulong nila para pagpasok ng 29, aware tayo na una, bawal mangampanya dahil Good Friday. Pangalawa, kailangan magtanggal na sila ng mga posters na yan. As always, ang hinihiling namin sa publiko ay makilahok sila sa trabaho ng monitoring. Tulungan nyo kami, magsumbong kayo sa amin, at kami ina-action na namin yung mga sumbong nila. Okay, on another matter, may update pa tayo tungkol dun sa ballot printing para sa nalalapit na As election? of today, we have more than 41,083,000 ballots printed, no? Which means that we expect to finish this kung tuloy-tuloy lang yung rate ng printing natin in about 10 to 11 days. So that will bring us ahead of schedule. So, walang problema Walang pagdating problema. sa mga balota. I just have to ask this kasi ilang araw na balita yung sa Imus Cavite. Yes. Ito ngayon yung kay Lucy Torres Gomez. Ito ay related sa election protest. Pero ang napansin namin, ang lapit na ng eleksyon, parang baliwala At na saka rin lang kung lumalabas. sakalang lumalabas yung resulta. Ganun ba katagal talaga from Oo COMELEC side? Kasi halimbawa doon sa kaso ng Imus, no, dumaan pa yan sa Regional Trial Court, and then may appeals process pa, tapos dinala pa sa Korte Suprema. Kahit yung desisyon ng COMELEC na supposedly penal na, nadala sa Korte Suprema, kaya tumagal pa ng ilang linggo, no? So yung proseso kasi natin, ang daming remedies for both parties. So literally, posible na at every step of the way, pwedeng iprotesta, pwedeng iapila, at dumadagdag yun sa bilang ng mga araw. Kaya tumatagal. And then yun naman sa kay Ginang Lucy Torres, dumaan yun sa HREP, no? Again, meron ding set of rules ang HREP na pwede ring mag-contribute dun sa delay. Kasi parang Tapos, walang saysay rin yung pagpoprotesta kung hindi ka rin makakaupo dahil election na yung by the time na ma-resolve siya. That's true. Isa yan sa mga binabalak ng chairman namin, no, after these elections, is to find a way to streamline the protest resolution. Kasi bilang election lawyer din, aware siya na may ganyang klaseng problema. Especially kunyari, kliyente mo, yung mananalo, tapos isang buwan na lang para maupo, di ba? Medyo tama ka, illusory na lang yung victory niya. No? Parang konsuelo na lang. So, posibleng balikan pa ng COMELEC itong mga kandidata na lumalabag ngayon dito sa mga campaign rules. Kasi you were just encouraging citizens to document itong mga violations ng campaign rules at i-submit sa inyo itong ebidensya. And then posibleng balikan nyo sila after the election at kahit sila may manalo, madi-disqualify sila. Actually, if we can get actionable information, we move right away, no? Kahit na hindi pa tapos yung campaign period, kahit hindi pa election, kinakasuhan na namin sila. In fact, we have 3 pending disqualification proceedings, no, against groups that have violated the rules. So yes, babalikan talaga namin sila. At kasama, mabanggit ko lang, Sir Howie, no, lalo na sa probinsya, pwede bang hinihiling namin sa publiko, tignan ninyo yung mga community channels. Kasi dyan nagkakaroon ng maraming paglalabag doon sa airtime law. Local TV channels and radio stations. Right, no? Kahit sa cable. On cable, yeah. Especially sa cable, kasi bumibili sila ng Ang oras hirap dyan, i-monitor yan. Yun na nga eh. Kaya nga, kailangan namin, pag yung publiko, can you imagine, you have 52 million people, sabihin mo ng 1 fraction of that, ay nanonood ng TV at nagre-report sa COMELEC. Diba? Yung monitoring mo, biglang ang laki-laki ng reach. Itong depensa ng ibang kandidato na mga tao nila yung lumalabag, hindi naman nila alam. Kasi there was one incident where may campaign May poster. machinery na may sticker na nilalagay sa mga kotse. Right, So right, talaga nakakaasar, di ba? At sinabi ng kandidato na hindi wala akong kinalaman dyan. In fact, baka sinisiraan lang ako, kaya nila ginagawa yan. Parang, is that a good defense? A strong defense?
as far as that defense is concerned, hindi pa yan natin natetest legally, no? Ibig sabihin, wala pang nangyayaring decision on that specific defense. Pero it does seem like common sense, no? Like there are some people na masyadong excited, magdidikit ng poster kung saan-saan. Pero those are the small posters, no? Kung makakakita ka naman ng isang buong wall plastered with your face, siguro naman wag na nating sabihin individual effort yan. Kasi pare-parehong poster, kahit saan ka magpunta. So case-to-case basis. Oo, case-to-case And yan. the bigger the poster, the bigger the violation. Yung Well, sinasabi mo. hindi naman the bigger. Kasi when you go beyond 2 feet by 3 feet, no matter how big it is, it's the same violation. Diba? So, paano sila makakapag-report sa COMELEC? Nagre-report po sila sa COMELEC sa pamamagitan ng aming Facebook page at sa Twitter, doon namin kinukuha yung pinakamarami kasi instant yan no? So magte-tweet lang sila sa @COMELEC gamit yung hashtag na sumbong Eh po. kung walang Twitter account? Pwede silang mag-email at tumawag sa mga local offices namin. Nasa website din namin yung mga contact So may Twitter information. team ang COMELEC. I mean, Yes. you're just kind of harvesting information through Right. Twitter. We have one Twitter account, but we have several admin operators. And what we do is we course lahat ng complaints. So, pamasok sa COMELEC yung complaint, nire-route namin sa tamang lugar. And si Chairman Brillantes mismo, may Nag-tweet Twitter account siya, na. oo. Oh, he does? Oo. Talaga? At binabantayan niya yung @COMELEC din palagi. Alright, okay. So, kailangan ng suporta at Yes. tulong ng publiko. Kailangan namin yung inyong mga sumbong para mas maging makatotohanan, no? Yung monitoring natin para mas marami tayong makuhang impormasyon. Tungo rin yan sa isang malinis na kampanya. Alright, maraming salamat Ginoong James Jimenez, tagapagsalita Maraming salamat ng COMELEC.